Shabbat Shalom, mga kapatiran dito sa Assembly of Jehovah Philippines. Ngayon po ay araw ng Biyernes. At huwag niyo pong kalimutan, bukas po ay ating Feast of the Trumpet, mga kapatid. Unang araw na po bukas ng ikapitong buwan sa ating kalendaryo, mga kapatid. Sa mga kapatiran din na hindi nag-observe ng Shabbat today, Shalom. At kayong mga manunood sa Republic, Shalom, and nawa ang ating Torah reading today ay magiging beneficial po sa lahat at makilala po natin si Aba at si Aba Yahuwah at Yahusha, mga kapatid, sa ating pagpatuloy. So, ngayon nasa chapter 14 na po tayo ng pangalawang malakiam, mga kapatid. At ngayon, merong dalawang hari na ating pag-usapan. Ya Yoahaz, brother. Si Yoahaz, siya po yung hari ng Yasharal, at si Amatsyahu. Mahirap bigkasin, mga kapatid, ang kanyang pangalan. Siya po yung hari ng Yahuda. So, ito po yung dalawang mga hari. Yoahaz, yun na po ang hari ng Yasharal. Amatsyahu, siya po yung hari ng Yahuda. Mga kapatid, sa chapter nito, nagkaroon po ng affliction. Okay? So kung ano yung sanhi, ano yung dahilan kung bakit may affliction, saka na lang natin po i-discover sa pamamagitan ng pagbasa ngayon. Kung ano man po yung mga iniisip ninyo sa hari ng Yasharal, sa hari ng Yahuda, sinong mas magaling sa kanila, sinong mas tama, sinong mas mali sa kanila, tuklasan na lang po natin, mga kapatid, as we welcome Sister Bakar, Asayao, o Sister Tessie, mga kapatid, ang siyang Torah reader natin po. So go ahead po, Sister Bakar, Asayao. Okay. Reading from Hallelujah Scriptures on 2 Kings 14, verses 1 to 29. In the second year of Joas, son of Joahaz, sovereign of Yasharal, Amatsyahu, son of Joas, sovereign of Yehuda, began to reign. He was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. And his mother's name was Yehoaden of Jerusalem. And he did what was right in the eyes of Yahuwah. But like his father, Daud, he did according to all his father Joas did. However, the high places were not taken away. The people still slaughtered and burned incense on the high places. And it came to be, as soon as the rein was strong in his hand, that he smote his servants who had smitten his father, the sovereign. But he did not put to death the children of the murderers, according to what is written in the book of the Torah of Masha, in which Yahuwah commanded, saying, Fathers are not put to death for the children, and children are not put to death for the fathers, but each one is put to death for his own sin. He smote Edom in the valley of Sol, 10,000, and took Sela in battle, and called its name Yekethiel to this day. Amaziah then sent messengers to Jehoahaz, son of Jehoahaz, son of Yahu, sovereign of Yasharal, saying, Come, let us look each other in the face. And Jehoahaz, sovereign of Yasharal, sent to Amaziah, sovereign of Yehuda, saying, The Philistine that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying, Give your daughter to my son as wife. And a wild beast that was in Lebanon passed by and trampled the thistle. You have certainly smitten Edom, and your heart has lifted you up. Be esteemed and stay in your house. But why do you stir up yourself to evil, that you should fall, you and Yehuda with you? But Amaziah did not listen. So Yahuas, sovereign of Yasharal, went up
and he and Amaziah, sovereign of Yehuda, faced one another at Beit Shemesh, which belongs to Yehuda. And Yehuda was smitten before Yasharal, and they each fled to his tent. And Yehuas, sovereign of Yasharal, caught Amaziah, sovereign of Yehuda, son of Yehuas, son of Ahaziah, at Beit Shemesh, and they came to Jerusalem, and he broke through the wall of Jerusalem from the gate of Ephraim to the corner gate, 400 amma, and took all the gold and silver and all the objects that were found in the house of Yahuwah and in the treasuries of the sovereign's house and the hostages, and returned to Shemeron. And the rest of the acts of Yahuas which he did, and his might, and how he fought with Amaziah, sovereign of Yehuda, are they not written in the book of the annals of the sovereigns of Yasharal? So Yahuas slept with his fathers and was buried in Shemeron with the sovereign of Yasharal. And Yerubam, his son, reigned in his place. And Amaziah, son of Joas, sovereign of Yehuda, lived 15 years after the death of Yahuas, son of Yahuahaz, sovereign of Yasharal. And the rest of the acts of Amaziah, are they not written in the book of the annals of the sovereigns of Yehuda? And they made a conspiracy against him and Jerusalem, and he fled to Lachish. And they sent after him to Lachish and killed him there, and brought him on horses, and he was buried at Jerusalem with his fathers in the city of Daud. And all the people of Yehuda took Azariah, who was 16 years old, and appointed him to reign instead of his father Amaziah. He built Eilat and restored it to Yehuda after the sovereigns left with his fathers. In the 15th year of Amaziah, son of Joas, the sovereign of Yehuda, Yerubam, son of Joas, the sovereign of Yisrael, began to reign in Shemeron and reigned 41 years. And he did evil in the eyes of Yahuwah. He did not turn away from all the sins of Yerubam, son of Nebat, who had made Yisrael sin. He restored the borders of Yisrael from the entrance of Hamath to the sea of the Arabah, according to the word of Yahuwah, Elohim of Yisrael, which he had spoken through his servant Yonah, son of Amittai, the Nabi, who was from Gath Hefer. For Yahuwah saw that the affliction of Yisrael was very bitter, and there was no one, neither shut up nor left at large, to help Yisrael. And Yahuwah had not said that he would blot out the name of Yisrael from under the Shamayam, but saved them by the hand of Yerubam, son of Joas, and the rest of the acts of Yerubam, and all that he did, and his might, how he fought and how he recovered Damascus and Hamath for Yehuda and Yisrael. Are they not written in the book of the annals of the sovereigns of Yisrael? So Yerubam slept with his fathers, the sovereigns of Yisrael, and Zechariah, his son, reigned in his place. End of the chapter. Yadayawa. So, napakagandang pagkabasa mula sa Hallelujah Scripture by Sister Bakar Aseo. So ngayon, batay sa ating introduction kanina, nagkakaroon po tayo ng bit information po kung ano yung nangyari, sino yung gumawa ng tama at sino yung hindi gumawa ng tama. At ngayon naintindihan na po natin kung bakit may affliction na nangyari doon sa Yasharal. So mga kapatid, hindi lang ito dalawang hari ang pinag-usapan, no? Marami pa ng hari ang pinag-usapan dito. So batay dito sa ating napakinggan na at sa ating nabasa na rin po, ano kaya mga kapatid yung mga important lessons na makukuha natin dito sa buhay? What can we learn from this story? At ano po yung mga punto na dapat nating i-highlight dito sa story nito na which is very applicable sa ating journey rin po mga kapatid. So
Sino yung mauna? Baka siguro Hmm, ready na si... Sinong ready sa inyo po? Go ako, ahead. ako Sister ready Bakar, na. kasi go ahead po. Dito sa chapter na to, Amatyahu, like his father Yoas, Amatyahu also started well, but Tama. eventually he Opo. ended bad. Hmm. One commendable thing, bakit he started well ay he listened and obeyed Yahuwah's word. Dito Hmm. sa verse 6, Opo. sabi dito sa verse 6 ay, basahin ko po. Ah, ito ang verse na nakasulat doon sa Deuteronomy 24, verse Hmm. 16, na nagsabi, fathers are not put to death for children, and children are not put to death for their fathers. Each is to die for his own sin. Opo. O dito, he did Saan po not yun kill. nakasabi, sister? Deuteronomy 20. 24, verse 16 po. Okay po. So, yun po ay reference natin. Deuteronomy or Devarim 24 verse 16. Okay po. Nandiyan po, no? Yes Devarim po. o Deuteronomy 24 verse 16. Ganun din po ang naisabi dito sa Pangalawang Hari, chapter 14, verse 6. Okay po, sister. Sabi dito, he did not kill the children of his father's assassins. Kasi ito sana ang standard practice during his time na kung sino yung mananalo na king, papatayin yung mga whole clan of the dead king. Hmm. Pero si iba tong si Amatsyahu dahil sumunod siya dito sa mm, word ni Yahuwah Opo. at hindi niya pinatay ang mga children, ang mga anak ni na uh, Yahusakar at Yusakar at Yahusabad. Ito yung mga assassins, itong mga nagpatay kay father niyang si Yoas. Hmm. Mm, kaya dahil nag-obey si Amatsyahu kay Abyawa, siya ay nagkaroon ng reward ng ah, pinanalo si Amatsyahu against Edom, Opo. yung kaawit nila. Um, at nang nanalo si Amatsyahu siya against Edom ay dinala ni Amatsyahu ang mga idols ng mga Edomite Hmm. at nilagay sa Jerusalem upang doon nila i-worship. Naging idol Edom idol worshipper din po si Amatsyahu. Hmm. Um, hindi po natin mabasa dito sa chapter na ito ang tungkol dito, pero mabasa natin sa Second Chronicles 25 verse 14 to 15, Brother Dan. Opo. Mm, about dito sa paging Second sa naging Chronicles, idol chapter worshiper sa second Second Chronicles 25 po, 25. verse 14 to 15. Opo. Go ahead po. Ah, about dito sa naging idol worshiper po si Amatsyahu, ah, kinagalit ito ni Aba Yawa Hmm. kasi kahit binigyan siya ng victory over Edom, binigyan siya, pinanalo siya ni Aba Yawa, ay hindi ito sapat upang maging grateful kay Aba Yawa at sa halip ay yung mga idols sa Edom ang kanyang sinamba at pinasalamatan. Hmm. Kaya nagalit si Aba Yawa sa kanya. Hmm. At dito nga sa Chronicles 14 to 15, mas detalyado ang pagkwento sa mga pangyayari tungkol dito sa victory over Edom.
Dito nag-umpisa ang pagiging prideful Mm. ni Amatsyahov. Opo. Dito na ang dito nag-umpisa ang pagiging prideful niya at naging arrogant na siya sa kanyang panalo sa Edom. At dito mabasa din natin na hinamon pa niya si Yawas, Opo. King Abiashar ng away. Mm. Ah, Hindi pinakinggan ni Amatsyahov ang payo ni Yawas na manahimik na lang sa kanyang bahay. Huwag masyadong mayabang. Mabasa natin ito doon dito sa 2 Kings 14, verse 10. Opo. Sabi dito sa Hallelujah Scriptures, sabi dito sa verse 10 na, You have certainly smitten Edom, and your heart has lifted you up. Be steamed and stay in your house. Opo. Yun ang payo ni Yoas sa kanya, Mm. Yawas sa kanya. Pero hindi ito pinakinggan ni Amatsyahov. Kaya hinarap siya ni Yahuas at naganap ang digmaan. Ang Mm. resulta ay natalo si Amatsyahov. Opo. Nabihag siya at kaya ito ang foolish and proud decision niya to engage in war with Yahuwah na naging downfall ni Amatsyahov. Mm. Ito isa ito sa paraan ni Abyawa na mapani si Amatsyao doon sa kanyang pag-worship sa mga idols ba na Tama po. nakuha nila from Edom. Um, ang ending ni Amatsyao ay hinatay siya ng kanyang mga conspirators. Mm. Na ang katulad ang kanyang ending sa kanyang ama na si Yoas na pinatay din ng kanyang mga conspirators. Mm. Hmm. Ang nakita ko ditong maging isang aral din para sa atin ang paging prideful ni Amatyahu after his victory with Edom. Opo. Kung meron man tayong mga victory sa buhay natin, huwag tayong maging proud at baka tayo ay magkaroon ng mga foolish decisions kagaya ni Amatyahu. Kalimutan niya ang mga salita ni Abyahuwa na to be humble and obey His word. Kaya ang kanyang ending ay hindi maganda. Hindi maganda. Yes po. Naging proud siya and arrogant. Yun lang po, Brother Dan. Yada. Yada yawa, mga kapatid, no? Magandang explanation dito sa na-highlight ni Sister Bakar Asiyao patungkol po dito sa attitude, no? Kumbaga, ang character and attitude po ni Amat Siao na kung saan at the start, obey po siya. Sinunod niya yung verse 6 po as quoted in the Variant Ito ng 24. Deuteronomy. Uh, Quoted po yun doon at yun in-apply niya. At dahil dito ay nagkaroon po ng favor si Abiyahua sa kanya at naging victorious po siya doon sa mga kalaban nila against Edomites. So, Yeah po. Yes po. makikita natin dito mga kapatid na sometimes yung ating strength, no, becomes also our weakness, no? Kasi naging strong sila doon dahil nag-obey sila. May baraka si Aba dahil sa nag-obey sila at naging victorious na naig sila doon sa kanilang kalaban. But hindi nila na-preserve yung kanilang character na dapat maging humble sila. Kasi mga kapatid, apart from Aba Yahuwah who gives them the strength, hindi nila makayanan yun, di ba mga kapatid? So, Yes. Yes po. that's lesson learned mga kapatid na kung meron man tayo palang mga victories o mga things accomplished, Yes nothing po. to boast po, nothing to boast kasi itong lahat nito ay reward mula kay Aba Yes. Yahuwah. Itong lahat nito ay Trust. kagustuhan opo ni Aba Yahuwah. So, ayan, but tingnan mo yan, no? Just recently, nagkaroon ng victory, nagkaroon ng obedience. But after niyan, mga kapatid, no, hindi niya na guard ang kanyang puso. Sana highlight na ni Sister Bakar Asayao.
naging prideful nga si Amatsyao, mga kapatid. So, ah, ito'y very serious lesson po para sa ating lahat, mga kapatid. Na tinan mo yan, no? Just a moment, nagkaroon ng victory, obedience and victory. Okay? And Mm. then, hindi nagtagal. Okay? Hindi nagtagal, na downfall siya agad. Mm. Okay? Dahil sa kanyang pride at arrogance. So yun, hindi maganda Mm. po yung naging resulta, mga kapatid. So that being said, ano kaya ang ating mga lessons dito sa ating buhay ngayon, mga kapatid? So something to think about, no? Kung ano man yung pagkakamali ni Haring Yoas, yung ama ni Amasyao, ah ganun pa rin, no, mga kapatid, ang naging nangyari dito kay Amasyao, mga kapatid. So, parang like father, like son. Yes po, ha. Nagpapalagsan. Like father, like son, mga kapatid. So, Mm. yan. Anything else na nakikita ninyo? Dagdag natin dito sa ating sharing. By the way, Brother Dan, Opo. totoo siguro yung DNA, Brother Dan, no, na ano yung DNA na nanalaykay sa ano natin, kung ano yung puno, yung bunga. Mm. Opo. Kaya, totoo yan na mas, mas, ano, ang, mas may factor ang DNA kaysa pag-develop ng character natin. Naalala ko si Yoas Hmm. na dinevelop siya ni Yahuyada, Opo. yung ano, pero yung pa rin, ang DNA niya ay wicked kasi sa ano niya, lineage niya, sa clan nila. Hmm. Kaya yun ang naging character niya despite na tinrain siya ni Yahuyada ng love ni Yahweh or follow or being obedient. Hmm. Mas Siguro, ano, sister, makikita natin dito yung ano, okay? Kasi kung kapag DNA ang pag-usapan, yun ay on the natural side po, no? yes po. Natural side po yun. Nakatulong din po yun, but yung pinaka most important factor talaga is yung yung ating ano po, yun na nga, yung the exercise of the human will, no? Yun ang tingin ko Mhm. dito. Ah, Yes po. yung ating DNA na magandang DNA, maput to test po yun. Halimbawa, kapag may circumstances na mangyari, maput to test po yung ating kahit ano kaganda, ano kabuti yung ating DNA, maput to the test po yun kapag may mga circumstances, may mga pangyayari pong dadaan sa buhay ng isang tao. So, Mm. uh, kaya sa tingin ko dito, malaking factor pa rin yung the human will, kumbaga. Yes po. Yung human will na kung saan makakatulong din po kung submissive po tayo sa kalooban ni Aba. Yes po, sa Rook of Hakodosh. Ayun po, magkakaroon po tayo ng wholeness, kumbaga maging mabuo. Yes. Kasi ang submission dito ni Amatsyao, talagang partial lang po, no? Yes po. Sinunod lang niya yung verse doon sa Dabaryam 24, verse 16, pero hindi yung buong Torah, hindi yung buong Mm. commandment. Partial lang po yung sinunod niya. So, then yung other portion doon ng Torah na huwag kang lalapit sa mga other mighty ones, hindi na niya sinunod. Okay? So, Mm. yeah. And for me, that's also the factor of the exercise of the human will. Ah, Mm. isang bagay, sinunod niya, that's good. But pagkasunod sa isang bagay, hindi na niya sinunod. So, ah ayun, makalaking malaking tulong yun pag unawa at pag-intindi natin. Okay, that's a good question. That's a good interaction. Brother Isaac Lee o yes sir Yao, nasa pangalawang hari chapter 14 na po tayo, and we have read it. Now we are on our sharing portion. Okay po, sino pang nais? Brother Dimitrio, you have something to add dito sa ating nabasa? Okay po. Baka hindi po ready. So sino po ang ready? Sister Lilita, you wanna share something or
Sister Corazon, Daniel, if you have something there to uh, add more from our discussion. Brother Dan, Opo, Sister Pakar Asayaw, go ahead po. may added na readings po akong nagawa dito sa Second Chronicles na naman po, chapter 25, verse 12, Opo. na hindi natin mabasa dito sa Second Kings 14 Hmm. dahil may related din ito kay Amatsyao sa negative side niya. Hmm. Kanina, ang nasabi ko ay yung positive side niya na naging partial obedient siya doon sa word ni Abayaua, pero ang negative side niya ay according sa Second Chronicles 25:12 ay naging brutal. Brutal Hmm. itong si Amatsyao kasi pinatay niya ang 10,000 na mga Edomites, Hmm. mga captives ito. Sa paraan na tinulak ang 10,000 na mga Edomites doon sa tuktok ng burol. Ay, grabe. Oh, at nahulog ang lahat na nagkawasak-wasak. Hmm, grabe. Kaya sabi dito sa NIV na Bible na itong verse na to, the army of Yehuda also captured 10,000 men alive, took them to the top of a cliff, Hmm. and threw them down so that all were dashed to pieces. Hmm. Saan po Ito yung binasa po, mo, sister? Saan po yung binasa sa mo? Second Chronicles po, Brother Dan, 25. Okay. Continue po. Hmm. Ito po ang karumal-dumal na ano niya na sabi dito na the army of Yehuda. Ito pong mga army of Yehuda ay ang mga tauhan ni Amasyao. At Opo. under his command, itong mga army of Yehuda na ginawa itong brutal na pagpatay sa 10,000 na captives So, or mga 25 rehab ng na pangalawang Edomites. Chronicles, 25 verse 12 po. Go ahead. Yes po. Uh, at ang tindi po ng kamatayang inabot ng mga taong itong mga Edomite na to. Dahil lang sa yun na nga, naging proud na si Amatsyao at wala na sa kanyang value yung human life. Hmm. Ayun lang po ang addition ko dito, Brother Dan. Opo. So, malinaw, no? Mas malinaw dito yung, kasi itong Chronicles, mga kapatid, no, bilang dagdag kaalaman din po. Chronicles po, kung napansin ninyo, mga kwento doon sa mga hari. Hmm. Okay. Yes po. Kwento sa mga hari. Nagbigay po ng, kumbaga, kung sa ating, ano ngayon, mga kapatid, kung sa ating sitwasyon ngayon, yung mga editorial, di ba? Mga editorial page. Mm-mm. Di Mm-mm. ba po? May mga news na all about mga balita. Mas Okay? detalye, Brother Dan. Ano Mas po? mas detalye sila sa Chronicles kaysa Opo. Kasi Kings. kasi po ang kung tingnan natin yung pinaka real essence po ng mga Chronicles, First and Second Chronicles. Ito po ay editorial. Okay po? Editorial po 'yan. At kumbaga kung ano yung mga details doon na kukuha sa unang hari, sa pangalawang hari, yung mga kwento doon, binibigyan na po ng mga meaning o binibigyan na po ng mga detail na mga pagpapaliwanag dito sa Hmm. ano po dito sa Chronicles. So, kung napansin niyo, ah, doon sa pangalawang hari kanina nabasa natin na ah, merong mga masamang ginawa si Amatsyao, mga kapatid. Yes. Pero hindi nabigyan yung detalye. Yes Pag po. tingin natin dito sa pangalawang Chronicles 25, dito natin nakita yung mas detailed information pa kung ano Hmm. yung ginawa niya na hindi na isulat po doon sa hari, mga kapatid. So, that being said, magandang ano po, magandang later on sa ating mga Torah, dadaan din po tayo dito sa Chronicles. But yan po ay isang information na uh, makapagtulong sa atin na maunawaan natin yung first and second Advanced hari. advanced information. Opo. So, yan, no? That's a good reference po na ginawa ni Sister Bakara Sayo.
Okay po. So, anyone else na merong ikadagdag dito sa ating nabasa na po? Sa ating journey, anong mga application natin dito mga kapatid sa ating journey? Ito si Yerobam, mga kapatid, no? Son of Yoas. Ano masasabi natin dito? Tingnan mo yung ano po, verse 26. For Yahuwah saw that the affliction of Yasharal was very bitter, and there was no one, neither shut up nor lift at large to help Yasharal. Yahuwah had not said that he would blot out the name of Yasharal from under Shemayim, but save them by the hand of Yerubam, son of Yoas. So, Mm. anong nangyari dito mga kapatid, no? Nagkaroon po ng deliverer. Yes Okay? po. Nagkaroon po ng deliverer. Walang iba kundi si Yerubam, mga kapatid, son of Yoas. So, ibang Yerubam ito, no? Yes Yerubam, po. iba po, son of Second, Yoas. the second po yan, Brother Dan. Opo, Yarubam second. opo. So, dito makita natin na in times of affliction, in times of difficulty, si Aba naman po yung mag-raise ng leader. Siya na po Yes. yung mag-raise ng somebody who could help, who could do something for what is good, mga kapatid. So, sa ating journey, ganun din, no, mga kapatid, sa ating journey. Kung at times makikita natin na maganda po yung interaction natin with Sister Loreno sa nakaraan, na at times, minsan magdududa tayo kasi yung mga taong masasama, sila pa yung ano po, sila pa yung parang Bata. umuunlad, okay? Sila pa yung Hmm. umuunlad. But hindi tayo mag-get jealous sa kanila kasi po may time po si Aba para sa kanila. Aba is Hmm. always setting a time for the wicked people, mga kapatid. Merong time sila na sila po yung maparusahan talaga. So, ayan, that being said, Aba will raise somebody else. Aba Yahuwah will raise someone na talagang mabigyan po ng hustisya o mabigyan po ng punishment, mga kapatid. Kung sino yung nagkasala, ayon po dito sa verse 6, no, yung nabasa kanina ni Sister Bakarasayaw. Ayon sa verse 6, chapter 14, verse 6, but he did not put to death the children of the murderers according to what is written in the book of the Torah of Mashiach, in which Yahuwah commanded, saying, fathers are not put to death for the children, and children are not put to death for the fathers, but each one is put to death for his own sin. So, ano ibig sabihin po nito mga kapatid? Kung naalala po ninyo, meron po tayong discussion noon na yung kasalanan ng mga third and the fourth generation, di ba? Yung ating napag-usapan yun, di ba? Kasalanan ng Hmm. third and the fourth generation, talagang matindi. Kasi kung ano yung kasalanan ng ating mga ninuno, yung mga susunod po ng mga generation, sila po ay mag-suffer, mga kapatid. But merong balance po yun, okay? Tingnan natin yung balance, mga kapatid. Kasi may balance yon na may nakasulat talaga, commanded by Abba Yahuwah, na in terms of justice dito sa land, mga kapatid, in terms of righteous act dito sa land, mga kapatid, ito yung gusto ni Abba. Na kung sino yung may kasalanan, siya po yung magmapanis. Siya po yung mag-suffer ng consequence, mga kapatid. So, ang kasalanan ng ama ay siya talaga yung mag-suffer. Ang kasalanan ng anak, siya din po ang mag-suffer sa consequence, mga kapatid. So, dito natin makikita na mag-iral talaga yung justice. Righteousness and justice ni Aba talagang mag-iral po. Sinong guilty talagang hahatulan talaga, mga kapatid, no? So, alam naman po natin mga kapatid kung anong mga pangyayari sa ating bansa ngayong Pilipinas, di ba? Mga yung mga
mga declared na hahanapin po ng ating mga law enforcers, one after the other po, mga kapatid, no? Yung mga nagtatago, yung mga nagtatakas, mga kapatid, one after the other po ay ano na po, di ba? At that being said, talagang may hustisya po si Aba, mga kapatid. Meron po siyang Mm. hustisya. Hindi po natutulog ang hustisya ni Aba. Nandyan po Mm. yan. At maaring gamitin niya kung sino. Aba will use somebody else upang ang kanyang righteousness at ang kanyang justice talagang ma-serve, mga kapatid. O talagang Mm. mag-iral po. So, ayan. Anyone else like to share? Brother Dimitrio, hindi ba maingay dyan sa inyo ngayon? You wanna share? Daniel, if you wanna share something po. Uh, Sister Lilieta, you may unmute. O Brother Yasario. Okay po? Yes, Sister Lilita, you wanna share something? Yes. Ano talaga, Brother Dan, kasi noon when I was studying, parang hindi palagi na-mention ang Old Testament kasi may mga, hindi kasi marunong, I'm not judging the pastors in the Christian world, di ba, Brother Dan? Opo. Kasi parang hindi sila marunong mag-explain paano. Kaya na, di ba usually parang Old Testament, parang chaos, parang away. Mm. Parang ayaw, pag sila sinabi ka, pag when we say about Holy Scripture, parang everything is good. Di Mm. ba sa Old Testament, may mga patayan. Opo. Hindi na mag-coincide na Yahuwah is love. Hindi na mag-coincide po sa New Testament, di ba ba? Mm. Kaya sa Christian churches, hindi talaga as sa experience ko lang po na kulang po ang Old Testament na mga readings, na mga kaya hindi ko po alam ngayon ko lang nalaman na marami pa lang ganito. Then hindi pa natin alam na and the Old Testament has always kasi noon parang hindi parang irrelevant po. Pero this Mm. time Old Testament has always been relevant, di ba? Tama. Parang Tama. filled with narratives, di ba, Brother Dan? Opo. Poetry, prophecy, na ito ay mag-strike sa heart of human experience. Sa atin ngayon na, tayong Mm. Yahweh believers, parang makarelate tayo, Mm. Diba? especially human experience. Especially yung sense na, saan kaya si Yahuwah? Sometimes hindi natin yung hindi pa tayo Christians, we don't know who Yahuwah is, we don't know his plan in our lives, kaya Opo. parang lito tayo, hindi natin alam. But now, yung journey po natin ay leading to the ancient past na andun si Yahuwah nag-antay po sa atin, na Opo. sinabi niyo kanina sa when the moon doesn't shine, when the moon doesn't shine anymore, diba? Yun na po yung New Jerusalem ba yun, Brother Dan? Opo. Kaya, alam mo, to make it short, Old Testament has always been relevant din pala talaga. Kaya, ito nagpapasalamat po dahil sa mga teaching po natin ngayon, uh, doon po tayo nakafocus sa Old Testament, which has really, uh, which is really relevant to now in the modern Mm. times. Tama. Kaya, may mga chaos, may mga patay, but then those were one of the plans. One of the plans of Yahuwah, di ba, Brother Dan? Bakit Opo. nagkaganito? Opo. Kasi it's a shadow of the modern times. Kaya napakaganda po ang mga explanation po kanina ni Sister Tess, sa iyo, Opo. Brother Dan, na Praises. Yeah. bakit may mga ganun? Parang, ano ba, parang unti-unti natin we are walking with the Old Testament. Mm. Parang, di ba, Brother Dan? Kaya, yeah, I'm really, I thank Yahuwah for giving me a chance to study. Kaya, Yada, Aba yada. Yahuwah po. Yada. Yada Yada. Yahuwah. Yada, Tudor yada. Aba Yada, Yahuwah. Yada. Yehovah, mga kapatid. Brad. So, Shalom, Brad. napakagandang, opo, shalom and Shabbat Shalom. Go ahead po, Brad. Shalom, Brad. Sandali lang. Napakagandang comment no ni Sister Lilieta kasi ako makarelate ako doon kasi after ng Bible College, nag-aral kami, talagang
puro New Testament po yung mga preaching namin. Talagang puro New Testament po yung mga preaching. So, but paano natin maintindihan yung New Testament kapag hindi tayo maging seryoso na mag-aral sa Old Testament? So, but ngayon, Mm. seryoso tayo sa Old Testament at may mga reference tayo sa New Testament, nagbibigay po ng dagdag liwanag. Kaya pala ganun. So, Mm. ayan, kasi meron tayong background, meron tayong basis. So, yan ay uwa sa kanyang pag-reveal nito mga kapatid. At Yes. nung sinabi ni Sister Lilita yon, ah, na ma-connect kasi natin yung pangyayari sa ating bansa, pangyayari sa mga nakaupo diyan sa position in politics, sa ating, those who are in leadership. Kasi itong binasa natin is all about mga hari po ito, di ba? May Mm. mga corrupt na mga hari, may mga hari na may takot kay Aba Yawas. Conspiracy. Opo, Conspiracies. Ang dami opo. po. So, maintindihan po natin mga kapatid. Go ahead po, brother Yasar Yao. Go ahead po. You wanna share something? Additional lang, Brad, kahit na hindi ko po nabasa talaga yung the whole chapter ng Second King po, no? At base sa mga naririnig ko po na share, napakaganda po talaga sa journey natin ngayon ay masasabi natin na our journey is a very unique and peculiar journey sapagkat hindi na po talaga kagaya noon nung tayo nasa Christendom pa kasi ah little background lang din po kasi nag-aaral po ako ng Bible School pero hindi ko po natapos at ang mga tinuturo po talaga doon is more on Pauline doctrine talaga at makikita mo doon na talagang halos majority sa mga nagtuturo ay hindi po talaga nila binibigyan ng halaga kung gaano po talaga ka-importante o halaga yung Old Testament rather than ah yung paggagawa ng mga outlines ng mga preaching ah puro halos Brad puro sugar coated na ang nangyayari eh. At because of love and grace nawawala na yung kung sino po talaga si Aba sa, kung magpapakilala si Aba ay hindi lang po talaga siya puro pag-ibig at awa kundi Opo. meron po talaga siyang hustisya Justisya. kaya po oo kaya po mahalaga po kahit nga po i-relate natin sa bansa po natin kung hindi tayo babalik talaga sa kautusan sa kanyang mga lagda at alituntunin hindi walang katiwasayan talaga sa isang bansa kahit sino pa yung mamumuno lalo na kung walang takot kay Aba at hindi po babalikan talaga yung kung ano yung talagang bigat ng batas, pagbibigay na ngipin, ay hindi po talaga maintindihan ng tao na ganun pala talaga kaimportante. Lalo-lalo na yung kautusan ni Aba. Kaya kagaya po ngayon ko lang din na-appreciate personally, kasi tayo puro grace tayo noon eh. Kaya Opo. Mm. Tama. kumbaga parang Mm. ayos lang, magkasala ka, ayos lang, okay lang. Parang Mm. wala nang guilt doon eh. Mm. Parang ginagawa na lang nating anong tawag doon? Parang nakaugalian na lang na magsisimba tayo sa araw ng linggo, mabawas-bawasan o mawawala yung kumbaga. Then Monday to Saturday, balik na naman sa dati, parang ganun ba? Opo. So, Mm. ang nangyayari po kasi kapag hindi po talaga nabigyan ng diin, lalo-lalo na yung sinasabi mo Brad at sa mga kapatiran na kung hindi talaga maintindihan natin, personally din as a reader and listener, kahit po may nagtuturo yung mga pastor, eh, kumbaga parang ano lang, kung yung nagtuturo ay hindi nila binibigyan ng halaga ang Old Testament sapagkat ang lagi nilang hina-highlight yung New Testament na at puro ayaw nilang itapik nga yung mga Opo. mga brad eh, 'di ba? Mm. Halos
bihira lang doon sa mga pastor, yung mga nagtuturo na mga more on historical ano talaga, events, kung ano yung mga nangyayari noon, bakit nagkaganito, so nagkaganyan. Kaya ah hindi mo maiintindihan lagi o hindi mo maintindihan lalo kung hindi ka talaga babalik doon sa simula at kung Mm. tatanong ka lang diretso sa Mm. sa New Testament. Kasi ang New Testament kasi parang salamin na lang yun eh. Mm. Oo, doon sa Tama. lumang tipan. Oo. Kasi ang lumang tipan talaga, kumbaga, yun yung ano, yun yung kung doon nagpapakilala talaga si Aba, kung sino siya, kung anong magagawa niya, ang kapangyarihan niya, lahat nire-reveal na lang niya doon sa kanyang ban na si Yahushua, ang ating Masiyak, kung sino at kung ano din siya. Pero kung tutuusin nga po, mas mahigpit nga din yung New Testament. Kung i-compare lang natin din yung ano. O kaya, ang nangyayari po, talagang balik talaga tayo doon sa ancient talaga, kumbaga, para maitamang po natin Hmm. yung Tama po. nagiging kalakaran po ngayon sa mundo natin. Yun lang po. Yan lang, Brad. Okay Salamat po. po. Yadayawa, mga kapatid, sa napakagandang reflection ni Brother Yasser Yao tungkol nga sa kanyang mga napagdaanan din, no? Parang lumalabas ngayon dito na talagang kailangan tuunan po natin yung issue on merited and unmerited, no? Favor, no? Mm. Kasi ayun na nabanggit na naman po ngayon yan, no? Yung issue on kanan or Mm. grace nga, mga kapatid. Favor and merited and unmerited favor. So something na we need to look forward po na we'll also discuss that here. Okay, Yada Yaua. Brother Dimitrio, are you ready? Kung kayanin ang sounds mo dyan o ang ingay dyan sa inyo. Okay po. Hindi ka marinig? Okay. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Okay po. So, ayun mga kapatid, batay sa ating mga napag-usapan today, do you have something to share pa, Sister Corazon and Daniel? Ah, Daniel? Hindi ka marinig, Brother Demetrio, naka-mute po kayo. Shabbat Shalom. Opo. Hindi na marinig. You wanna share something? Okay, naka-mute po si Brother Demetrio. Okay po. What about Sister Corazon? Okay. Okay po. Brother Dan, Oh yes, Sister Bakar Aseo, you have something else to add? bago ko makalimutan, sa narinig ko po kay Sis Lilieta at Brother exactly na about yung sa Old Testament. Naalala ko po doon sa may discussions kami doon sa born again pa ako na Opo. bakit daw hindi nila included yung Old Testament. Kasi po, para lang daw po yun sa mga taga Israel daw. Israel. Hmm. Sabi ng pastor namin. Pati nga yung about tithing, Hmm. para lang daw yun sa mga Israelites. Dedicated yung command na yun. Ngayon ko lang, noon, wala akong reklamo dyan na about dyan kasi ngayon ko lang naisip na tayo ay remnant ba tayo rather than sa mga Israelites na Hmm. Mga believers, tayong mga believers.
Oh, mga believers na sa atin din yung patungkol din sa atin yung Old Testament, hindi lang sa mga taga-Israel. Kaya sabi nga nila noon, wag na tayong mag-aksaya ng panahon dahil hindi para sa atin yan, sa mga Israelita yan. Ganon. Yun ang narinig ko, Opo. Brother Dan. Kasi po, patungkol dyan, meron kasing di ba, we've been talking about yung mga traditions of men, di ba? Mga kapatid, no? Yung we have what we call yung mga traditions of men. But kung tinan mo, yung mga traditions of men, meron kasing mga palaisipan at naging tradition na rin po yung tinatawag na dispensation. Okay? Dispensation. So, kapag sabihin na dispensation, kumbaga, meron bang mga timeline, no? May mga timeline na ito, halimbawa, ito yung timeline para diyan. And then, nasa ibang timeline naman po tayo. Para dito naman po tayo. And sa inarap, another timeline naman po yun. So, ibig sabihin, yung Old Testament, yun ay dispensation po ng mga prophets, dispensation po yun ng mga Old Testament character. Para lang po sa kanila yun, yun ang tinatawag na dispensation. But as time progress, mga kapatid, iniisip ng karamihan ng mga theologian, mga guro or mga professor sa seminary, mga kapatid. Kaya nilalagyan po nila ng understanding na kapag New Testament ng pag-usapan, yun ay era o yun ay dispensation na sa ating panahon na ngayon. Opo. So, kung yan ang ating pananaw, which is Christianity, talaga ganun ang pananaw, mga kapatid, nakabatay po yan sa traditions of men. Opo. Now, meron ba tayong mga reference na kung saan ang batas talagang dapat isabuhay o i-apply natin, okay? Meron ba kayong mga reference na the law is for everybody? Okay, meron ba tayong reference niyan? Halimbawa, okay, sandali lang. Halimbawa, chapter 12. Opo, chapter 12 ng Shamot. Okay? Chapter 12 ng Shamot, verse 49. Chapter 12 ng Shamot, verse 49. There is one Torah for the native born and for the stranger who sojourns among you. And all the children of Yasharal did as Yahuwah commanded Masya and Aaron. So they did. So anong pinag-usapan dito, mga kapatid? There is only one Torah. Okay? For the born Yasharal, yun po yung mga born-blooded Yasharal, at yung mga hindi born-blooded, which is yung mga sojourner. Okay? Hindi tayo born Yasharal, mga kapatid. Ma-consider tayo na belong dito sa mga sojourner. Na yung Torah na ito, yung law na ito, kung yan ay applicable sa mga born Yasharal, para sa mga sojourner, which is tayo na po yun, mga kapatid, na mga hindi born Yasharal, kung tayo ay mananampalataya rin po ayon sa Torah, then applicable yung Torah para sa atin, mga kapatid. Okay po. Anong chapter yun, Brad? Ano pa yun, Brad? Meron pa another chapter, no? Anong chapter yun? Exodus chapter 12, verse 49. O, Shamot chapter 12, verse 49. Meron ba kayong dagdag pa na mga references na kung saan ang Torah po o ang law is eternal. Law is applicable. Hindi lang inside Yasharal but even outside Yasharal. Meron ba kayong additional pa ng mga reference? Ecclesiastes, Brad. Opo. The whole duty of men. Ecclesiastes chapter Okay po. 12. Chapter 12, no? Ecclesiastes chapter 12. Ano po yung nakasabi doon sa last, no? So, sa Ecclesiastes chapter 12, tingnan po natin.
Tama, no? Ecclesiastes chapter 12, verse 13 po. Let us hear the conclusion of the entire matter. Revere Alua or Aluayam and guard his commands. For this is to all mankind. Wow. The Torah, the commandments, is to all mankind. Nadaya uwa. Nadaya po, malinaw po yun mga kapatid, word for word. Ang Torah, ang commandment is for all mankind. Okay po? Saan? Saan pa? Revelation chapter, ano po sa Revelation? Kazon, ano po, saan po natin makikita yan dito sa Revelation? 21 ata. Okay, tingnan natin. Nasa Revelation ba? 21? 21, 22. Okay. Meron po dito sa, ano rin po, meron po dito sa verse 20, chapter 22, verse 7. See, 22, verse 7 ng Kazon. See, I am coming speedily. Baruch is he who guards the words of the Naboth of this book, or the Nabuah of this book. So, ano ibig sabihin? If we guard, okay, if we guard the words of the book, Baruch are we? Yun pa yung sinasabi dyan. Tingnan mo yung verse 9. Okay? And those who are guarding the words of this book worship Yahuwah, mga kapatid. So, tingnan mo yan, no? Talagang binigyan po ng concern na i-guard natin yung ano nakasulat dito sa Nabu or Nabuwa or ano nakasulat sa prophet, ano nakasulat sa book, mga kapatid, kailangan i-guard natin. So, ayan, no? Genesis to Revelation na po yun. Nasasabi natin na may role talaga, may bahagi talaga sa ating buhay kung ano nakasulat sa Torah, Old Testament, kung nakasulat. Yan ay talaga mahalaga. Yadayawa po. Meron pa kayong dagdag? Doon sa ano, Brad? 22:14. Baruch are they that do his commandments. Oh, That yun. they Okay. Baruch are they that do his commandments, that they may have the right to the tree of Kaya and may enter into through the saan po doon sa Kazon yun, Brad? Kazon 22:14. Ano po? Hindi marinig? Kazon 22:14. Okay. Tama po. 22:14. Tama po. Kazon 22:14. Baruch are those doing his commands. Okay? So, talagang yung kanyang commandments ay bakit nating maliitin yon? Dahil lang ba nasa era o nasa dispensation tayo ng Kanan? Hindi po. Hindi po yung totoo, kapatid. Traditions of man po yun. Walang pagbabago, walang dispensation na pinag-usapan sa Torah, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon at sa hinarap, the same Torah applies to all, mga kapatid. Okay po, yadaya uwa. Nadaya uwa. Meron pa kayong idagdag? Sino pang magdagdag? Kindly unmute lang po and then share. John 15, no? John Yochanan, chapter 15. Ano pong sinabi? Chapter 15 po. Merong sinabi po dito sa chapter 15. Yochanan 15. Saan po? Kasabi dyan sa verse 10. If you guard my commands, you shall stay in my love, even as I have guarded my Father's command and stay in His love. Wow, napakaganda po. Yochanan 15 verse 10. Yahushua po nagbigay sa atin ng modelo.
At may karapatan siyang magsabi, stay in my commands. Okay? Just as I have stayed in the commands of the Father. So, kung siya o siya ay nag-observe, nagturo sa mga commandments ni Abba, Yahuwah, wala tayong rason, mga kapatid, na sabihin natin na ang Old Testament, yung mga Torah, yung commandments ay para sa mga yasar alang yan. Wala tayong karapatan. Kasi pinakita na po ni Yahushua yung being model, mga kapatid. Wow, napagandang diskusyon. Mayroon pa bang dagdag? John 14:15, Brad. If you love me, keep my commandments. Tama. John 14:15. If you love me, you shall guard my command. So, sa ating journey ngayon, yung ating obedience sa commandment, mga kapatid, ay hindi burdensome. Tama po ba? Hindi po siya burdensome. Bakit po? Kasi we are doing it out of love. And when we do things out of love, di ba? Anong masasabi natin, mga kapatid? Stress-free. Oh, yun. Talagang you are excited. Talagang hindi mabigat. Walang pabigat. Hindi ka mabigatan if you are doing something because you love. Okay? So, ganun din po. Noon, yun ang ating pag-unawa. Ay, ang bigat niyan. Mag-obey tayo ng commandments. Ang bigat-bigat niyan, ang pasanin yan. Mga kapatid, hindi po ganun ang ating pananaw ngayon. Kung bakit magaan, kung bakit exciting, kung bakit nandoon ang ating puso because alam natin, ito'y ating pagpapakita ng ating tunay na pagmamahal kay Abba Yahuwah. At hindi lang din po para kay Abba Yahuwah, kundi pagpapatunay rin po ng ating tunay na pagmamahal sa bawat isa-isa, mga kapatid. Okay po. So, what is the rook of Yahuwah saying? Nakarating tayo dito sa punto na ito. Doon sa kay Amatsya kanina na nag-obey siya ng kunti, partial lang yung kanyang obedience sa Torah. Yung ibang portion ng Torah ay hindi niya sinunod, kaya nagkaroon siya ng di ba, matinding consequence, mga kapatid. So, mamaya sa ating pag-usapan sa episode number 3 sa Deuteronomy 28 series, mga kapatid, mas maintindihan pa natin yan dito mamaya. Kung bakit ganun, okay? Kung bakit ganun, at bakit nangyayari ito kay Amatsya mga kapatid. Dahil meron siyang sinuway. At one time, sinunod niya, but on the other time, sinuway niya yung kautusan ni Abba, which is lumapit siya doon sa mga other mighty ones at sinamba niya yung mga other mighty ones. So, yun, mga kapatid. Okay? Brother Demetrio, you wanna share something? Hindi ka namin marinig. Okay po. Baka may problema sa kanyang lugar ngayon. But anyway, kung wala na pong magdagdag, tapusin po natin, mga kapatid, saying na itong ating Torah reading today, kayong mga manonood sa Republish. Whatever Abba Yahuwah is telling you, mga kapatid, and whatever you are going through right now, maring dumaan po tayo ng mga pagsubok, dumaan po tayo ng mga kahirapan, ngunit yung hamon na binigay ni Abba sa Torah reading ngayon is that dapat tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy yung ating obedience. At hindi lang isa, but kundi lahat, mga kapatid. We have to be obedient at all time at sa lahat ng kanyang mga kautusan. At hindi ito pabigat, mga kapatid, but ito gawin natin because we love Abba Yahuwah. Pagpapadama at pagpapakita po natin ng ating lubusang pagmamahal kay Abba Yahuwah, mga kapatid. All esteem and praises po kay Abba Yahuwah. So,
That being said, Yaowa Barak sa lahat na manunood sa Republish and praises po kay Aba Yaowa.